Praise God. So, amen. Are we blessed? Amen. We are blessed because we are here. And gusto po na ako na-bless po ko kay before ginapray lang na ako nga unta akong mamagpapa, mga igsoon, ma-invite na ako sila. But now, na-invite na din ako sila. Salamat kay sa Ginoo kay akong invitation, no. Gi-accept nila walay duha-duha. So truly God answered my prayer. So sana hindi ito ang una at huli na tayo magkasama dito sa ano. I think na they are first time sa ilahang attend sa inani nga mga gawain. But hopefully nga maato silang ma-ingranyo towards sa mensahe sa Ginoo. Amen. Praise God mga igsoon. Daligon ang Ginoo. So karon, no, mga igsoon, kuan ba kanang have you observed sa atong nasod karon nga sobra na kayo ka kuan troubles, no, kagubot, kasamok, no, other people become lovers of money, they become selfish, and they become also a murderer, no. So atong realidad karon, we are living in a world that full of troubles, noise. Grabe na gyud mga igsoon, no? Every day we hear some headline news about wars, murder, injustice, poverty, corruptions, broken families, suffering communities. No, kining mga problema mao ning nagahatag sa ato kuan kaguol, no, kabalaka. Karon, if you open your Facebook, no, kasi klase makita nimo ang balita, kasi klase nga balita imong makita. Ano? Other news, isa ka estudyante patay sulod sa boarding house. Isa ka amahan gitigbas ang anak. Isa ka anak gitigbas ang amahan, no. So grabe kay sa kinahan gipatay ang iyang kuan, yung baby. So no, napay isa mga giso, no, isa ni sa mga kuan pod kanang grabe nga problema, no, kining fake news. Ang grabe nga influence ang fake news mga igsoon. Kabalo pa mo nga ang fake news sa panahon ni Jesus Christ nauso na ang fake news. Let me share the passage mga igsoon. In the book of Mateo, giingon din na mga igsoon, gibisaya gid nako para klaro. Og samtang nangagpanglakaw sila, tan-awa ang pipila sa mga bantay nangadto sa syudad ug ang mga saserdote, take note, ang mga saserdote mga igsoon, mao ni silang gaamping sa balaod ni Moises. Sila ang tagapangalaga. ug ang mga saserdote nga punuan ilang gibalitaan sa tanang nahitabo. ug sa nanagtigom sila uban sa mga ansyano ug nagkasabot sila, ilang gihatagan og kwarta ang mga sundalo. ug giignan mao ning ingon sa mga kuan, kaning saserdote sa mga sundalo, isulti ninyo sa mga tao, kaning mga tao sulod sa Israel, ang iyang mga tinun-an mitungha sa kagabhion og siya ilang gikawat samtang nangatulog kami. So atong time na namatay si Jesus na ay gwardiya nga nakabantay. Karon nawala ang patayng lawas ni Jesus Christ. So nagpanik sila. Samtang nangatulog sila, no, ang giingon sa mga saserdote nga inani inyong buhaton na nga gikuha sa mga disipulo ni Kristo ang iyang patay nga lawas. Ug kun mahidangat kini sa dalunggan ni gobernador si Pontius Pilate, kani nga time siya ang gobernador. Ang gingon, kami ray mahibalong magayom-ayom, busa gidawat nila ang kwarta og ilang gibuhat og gitudlo kanila. Ug kining maoy asoy nasangyaw ngadto sa mga Hudiyo hangtod niining adlaw. So kato nga time gisuhulan ang mga sundalo nga mao isulti, mao isangyaw sa mga tao nga gikawat ang patay nga lawas sa mga apostoles ni Kristo. But ang tinuod nabanhaw man si Kristo atong mga igsoon, no?
Tapos, until now, ang giingon din sa last, hangtod ni ining adlaw. So, naagyapon ang fake news. Karon, grabe na gyud ang kwan. Dagan mga apektahan about sa fake news mga igsoon, no? Sa expression pa ni Pastor Jericho, grabe no? Ang fake news makakos kini og depression og maoy rason nga ang ubang tao mag-suicide. So, no, suicide kay tungod lahi ang nasagap nga balita dili mao, especially sa mga TV personality, naagyud ang mga kwan, no? So, makuan sila ba, may stress, ma-depress tungod aning kwan. Now, according to Denzel Washington, one of the best actor in Hollywood, ganahan ko niya mag-ison kay very smart and intelligent. Ang iyang giingon din sa iyang kuan, gi-interview sa media, gipangutana siya about fake news. Ang iyang giingon, if you don't read the newspaper, you're uninformed. If you do read it, you're misinformed. Tinuod, no? Kung dili ka mo basa, dili ka makabalo, wala ka kabalo sa update. Pero kung mubasa po ka, mali ang imong masagap. So, asa man ka. So, kalat-kalat yung fake news mga gisoon, no? And, according po sa source nato mga gisoon, no, one of the major source, ang fake news is, number one of the problem in the world today, according to World Health Organization. Now, many people asking the same questions. Tanaw doon imong tapad. O pangutan why is the world like this? Where is God in all this? Yeah? Now, ask yourself, what is my role as a believer of Christ? Tonight, let us reflect on what God says about the problem of this world and how His world manifests. No? Karon ato hibalan mga igsoon, let's find out suluyo ani mga kagubot sa kalibutan nato. Tanaw nato maginuunsay mabuhat sa pulong sa Ginoo. So our title sa atong mensahe, the promise of eternal life. Sa Bisaya pa, ang saad sa kinabuhing walay katapusan. Amen. So natay hope mga igsoon, di ba? Ang atong Bible verse, Revelation 21. By the way, mga igsoon, no? Kini nga passage, kung imo siyang basahon, it talks about assurance and transformation. Aside po na, lahom ni siya nga passage, so, kuan siya ba, lahom siya pagtulunan, and then, since nga limited lang atong time, so, okay, after ani naman tayo corporate prayer, I will give the highlights lang. Then, I will try my best to maximize ang mga verse kay taas gini siya nga pulong yun. Long interpretation and explanation. So now, Revelation talks about assurance and transformation. So, ang gingon din sa kini, a new heaven and earth. Now, why John said that there's a new heaven and new earth? Because for the first heaven and the first earth had passed away. So ang una nga langit ug yuta nawala mga igsoon. And there was no longer any sea. So pati dagat wala mga igsoon. Unsay nahitabo mga igsoon nga may naniman. So kung maadto ta sa panahon ni Prophet Noah, no? Atong basahon mga igsoon. Prophet Noah. Okay, so I'll read na lang, no? Sa panahon ni Prophet Noah mga igsoon sa Mateo chapter 24 verse 38 to 39, ang gingon dinhi, for in the days before flood, people were eating and drinking, marrying and giving in marriage, up to the day Noah entered the ark, and they knew nothing about what would happen until the flood came and took them all away. That is how it will be coming of the Son of Man, Jesus Christ. So,
Ang katong panahon ni Noah, di ba, grabe itong flood, no? Katong nga time, before pa nahitabo, ang mga tao busy kayo sa ilang kinabuhi, sa ilang negosyo, ilang pangwarta, ignore lang nila ang mensahe ni Noah nga naay moabot nga dako kay nga dilubyo, no? Katong baha. So what happened mga igsoon? Ang gingon din pag-abot ni Jesus Christ, pagbalik niya, inana daw gyapon ang mahitabo sa mga tao sa panahon nato. Ang gingon din ni mga igsoon, no? That is how will be at the coming of the Son of Man, Jesus Christ. No? So same ang mahitabo mga igsoon nga ang uban karon, no? Ang tumboy magminyog tumboy, ang bayot magminyog bayot. So, grabe nagikayo ang kalibutan mga igsoon ka, hugaw. Sa una, manong gilunop sa Ginoo ang tungod sa grabe kadaotan ng mga tao, gilunop, bilimpiyuhan ang kalibutan. Walo ra ang nabilin. So, sa ato, may tabo din ang mga igsoon. So now, next, I saw the holy city, the new Jerusalem, coming down out of heaven from God, prepared as a bride, beautifully dressed for her husband. So din mga igsoon, no, ang nakita ni John nga ninaog ang New Jerusalem. So Jerusalem, ang balaan nga syudad mga igsoon, mao na siya ang church, no? Then ang bride kita mga igsoon, katong giredeem sa Ginoo, katong giluwas sa Ginoo mga igsoon. So ang giingon din niya, ang gi-describe din mga igsoon nga si Jesus, bridegroom, siya ang mapangasawa nato. Dili siya physical nga papangasawa ta mga igsoon. Now, and I heard a loud voice from the throne saying, "Look, God's dwelling place is now among the people, and He will dwell with them. They will be His people, and God Himself will be with them, and be their God." So, pag naog mga igsoon sa bagong Jerusalem, nga bagong church, kita, kumbaga, gitawag na siya kampamento mga igsoon. Ang kampamento, it's, pura siya camp bitaw, nga gidesign ni Jesus, nga diha po ta, kay maghari man si Kristo sa 1,000 taon, kauban ta niya, maghari siya, mo govern. Example, Pastor Bernie, dito ka mo govern sa kuan, ikaw mo govern sa Canada ha. Oh. Sir Alex, ikaw dito, Bro Alex, ikaw mo mag-govern dito Australia. So inanang may tabo sa tuwa, 1,000 years maghari si Kristo uban ta. So, mo na siyang kampamento. Now, next, ang pagnananta dito mga igsoon, ang gingon po, there will be no more death. So wala na kamatayon. Or crying or pain, for the old order of things has passed away. Example, inani mo ning kampamento. Wala na kamatayon diya mga igsoon. Wala na mandaot sa imo kay puro naman ta huli. Ang atong lawas, mapareha na kang Kristo nga mulahos na sa dingding. Di ba? So now, what is the promise? Number one promise, kay grabe na kay kagubot sa kalibutan, nung sa atong kuan, paglaom mga igsoon. Sorry. Okay na yun. Number one, hope in Christ Jesus. Ang hope nato, kang Jesus argued, dili nato makita sa ubang tao. Amen? Dili si mong bana, dili si mong asawa. Diba mga igsoon? Ang giingon din ni John, 1 John, gibisaya na ako mga igsoon. Ang pagmamatuod mao kini, ang Dios naghatag kanato sa kinabuhing walay katapusan ug anaa kini sa iyang anak. Ang midawat sa anak may kinabuhing walay katapusan. Apan ang wala mo dawat sa anak sa Dios makabaton sa walay kinabuhi. No? So karon mag-think na ka mga igsoon. Kung dili si Christ ang imuhang saligan, magapaingon sa dagat-dagatang apoy.
Now, it's a reminder to those who believe. And it's a warning also to those who will not believe. Amen? No? Ang kaning mga Pinoy manggod, very hopeful. Ana ang driver. Oh, sibugin na wala to diya, wala to. Kulang pa isa. Ang pasahero nga. Kasi kulang kakahulog na kay ko diri gani. Sige lang ma'am, kinay mo na ako sa unahan. Very hopeful. No? Pagabot sa unahan day, why ni naog. Mabito ng usahay, ay kaning uban commuter, di na kabalan sa lubot. Naidako gamay na, kay maglingkod ana naman. So, hopeful gyapon, sakay lang gyapon. So, inana no? Nanapa isa. In the hospital, the mother asked the doctor, "Hi doc, how's my son's condition? How's my son condition?" And the doctor replied, "Your son's condition is very serious, and he will be all right." Oh, what a relief. Some good news. I thought we lost hope. And the doctor added some advice, message. "Ma'am, I'm afraid that you didn't understand what I'm talking about." "What do you mean, Doc?" "Your son, he lost his left arm. That is why he is going to be all right." So, and the mother, grabe niyang hope. Abi niya, so maligya po sa doktor kay, "He's going to be all right." Abi ni mo daan kitang hope ba? So, no? So, mga igsoon din na nga, we are nothing, no? He is the vine. We are nothing kung no? Example, no? Bisag kung sa patakamaayo, sa patong mga na-achieve, kung kwaon sa Ginoo ang hangin, wala gyapon ka. So sa Ginoo na kita, ang hope nato na kan Jesus Christ, according sa scripture mga igsoon, no? Sama gyapon nga kita nga mga believer dire, bisag kung sa kadaot na sa kalibutan, hawiran ginato nga naay Ginoo. Mo luwas ka nato mga igsoon. So balik ta dito sa verse igsoon. Atong ipadayon. Dili na lang ko mabasa. Tapos na din eh. So next. Now, Revelation chapter 21, 5 to 8. It says, "He who was seated on the throne said, I am making everything new." Then he said, "Write this down, for these words are trustworthy and true." He said to me, "It is done. I am the Alpha and the Omega, the beginning and the end. To the thirsty, I will give water without cost from the spring of the water of life." Kaning tubig, dili na katong tubig sa panmangiso na. Kanang makita nato diri sa kanang Wilkins, dili na nga tubig, lahi na nga tubig. Water of life ni siya ang tawag mga igsoon, no? Those who are victorious will inherit all this. So katong mga nagpadayon nga hantod na lagi sa ginawa, "Lord Jesus, take me." So mo na din maka-gain ani mga igsoon. "And I will be their God, and you will be my children." So lami kay paminawon ba? And I will be their God. So ako ang mahimong Ginoo nila, og sila pod mahimong children. No? But the cowardly, mga cowardly, mo ning mga katong mga tambalos-los bitaw nga kuan kayo, nga di gyud maminaw. The unbelieving, the vile, the murderers, unsa pa, sexual, immoral. Kaning mga murderers, grabe. Those who are practice magic arts, the idolaters, and all bakakon, liars. They will be consigned to the fiery lake of burning sulfur. This is the second death. So ang second death mga idyo, i-picture out na ko dagat-dagatang apoy. Grabe kainit. Pahirapan kayo araw at gabi, magpakailan-kailanman. So inana no, grabe kayo nga kwan. So dapat na mahadlok na mga igsoon, no? So unsay buhaton, no? Promise gyapon. What is the second promise? Second promise, delay gid. So, second promise, renewal through Christ Jesus.
So, no, renewal. Kaganina, unsa man to? Hope. Karon, renewal. Kasi Bisaya ng renewal. Pag-renew sa lisensya, magnana, no? No? Ang giingon din sa kuan, 2 Corinthians, mga igsoon, chapter 5, verse 17, sorry, wala na akong nabutang. Therefore, if anyone is in Christ, the new has come, the old has gone. The old has gone, the new is here. So, ipasabot na mga igsoon. Therefore, if anyone, so, dili tanan, yun ay maluwas. Depende sa imo kung dawaton nimo si Christ. Kung dawaton nimo si Christ karon, you are a new creation. Tama? May igsoon? Pero yun sa pagkakuan, yun sa basig nalibog mo, basig na confuse mo, no? Ang gingon din when you accept Jesus Christ as your Savior, God will give you a new life, a new heart, a new beginning. Tagaan tawag bagong kinabuhi. Kung sa una, kusugi ka mo madyong, karon lahi na. Sa una, pusong bato ka, karon pusong mamuna. Ano bito? So, tapos, ug tagaan kanya new beginning. Di ba? Di ba kamo sa story? Unsi apan atimi, and they will live happily ever after. Di ba? Di ba? A new beginning, tagaan ta, unsi apan atimi. So inana magiso, no? Your old life will die. Not your physical body, but your old lifestyle. So mamatay kita, dili literal. Katong ikaw nga nasa sulod. Kana imong kalag nimo nga niwang pa sa naong sa kabayo ba umiaok na. So inana magiso, no? So inana not physical body na may uban nga macho kayo pero gutom ba? Gutom ang kalag. No, di ba? So tagaan tag your old life will die, not physical body, but your lifestyle, no? So you as a person will become a new creation. So then, will you receive the fruits of the Holy Spirit? So after nga mahimo na kang bako, after the baptismuhan ka, sa isunod, no? Sa gali itong mga igsoon, ang fruits of the Holy Spirit. In Galatians 5:22-23, but the fruit of the Spirit is love, joy, peace, forbearance, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, and self-control. Kung sa una wala kay gugma, karon na kay gugma. Sa una wala kay kalipay, karon na kay kalipay. Sa una wala kay peace, buro na lang kagubot. Kani tanan sa imong mga igsoon, pag after nimo nga ma-receive si Jesus Christ, after na bautismuhan ka, pagbangon nimo ana, new creation na ka. Maka-create na kay inani nga fruit of the Holy Spirit. Number, kanigin ang self-control. Medyo, bisod, self-control, no? Say, dili kita makuan. Bisag, although, di na to ma-perfect, at least, makontrol, at least, kung di na to siya ma-perfect, at least makontrol lang nato, mga igsoon, no? So, na siya nga kuan ba, no? Di man pwedeng nga, Kristohano na ka, di na nga makasala. Makasala, gyapon ta, no? Kung sinasabi mong wala kang kasalanan, dinadaya mong sarili mo, ingon ni Jesus Christ. No, makasala gyapon ta. So next verse, dinita mo isuot. Medyo sensya na gamay kayo. Moto ko yung ganyan nga, kini nga topic is very broad. Pero ako lang ni siyang gi-summarize lang nako. Then, ang giun nila sa chapter 9, verse 9, one of the 7 angels who had the 7 bowls full of the 7 last plagues came and said to me, come, I will show you the bride, Jesus Christ, the wife of the Lamb, kita. And he carried me away in the spirit. So si John, si Apostle John, kuha siya through spirit. Gipatanaw saya ha. Gipatanaw saya para maka-witness siya o para makabaluta. And he carried me away in the spirit to a mountain great and high and showed me the holy city, Jerusalem. So mo to siya mga ison. The new city, Jerusalem, the church o kita, no? Kita nga mga giluwas si Kristo. Coming down of heaven from God.
It shone with the glory of God, and its brilliance was like that a very precious jewel, like a jasper, clear and crystal. So, start na mo imagine, no? Katubi itong inani kong pamento ba? Unsay design niya, unsay nasa sulod, sana sa gawas. No? It's very precious jewel, like a jasper. No? And it had a great high wall. So, taas yung wall, mga igsoon, with 12 gates. So, tusi ka, gate. So, and then, and with 12 angels at the gates, on the gates were written the names of the 12 tribes of Israel. So, mo ni siya katong sa kampamento, sa 12 niya, by gates, mo to siya ang lahi sa 12 tribes of Israel. Sila ni katong, sila Levi, hindi na ko memorize, pero mao na sila ang isa sa mga 12 tribes of Israel. There were 3 gates on the east, 3 on the north, 3 on the south, and 3 on the west. The wall of the city had 12 foundations, and on them were the names of 12 apostles of the Lamb. So, apil yapon na apostles, sila Peter, Luke, John. Karon pangutana, apil ba si Apostle Paul sa 12? Asa man siya ibutang? Absolutely apil na si si Apostle Paul. Next, the angel who talked with me had a measuring rod of gold to measure the city. So grabe na siya kanang gidalang stick ba para isukod ang kwan. Its gates and its wall. So gisukod ang gates ug ang walls. The city was laid out like a square. Kani rectangle man so square siya mga igsoon. As long as it's wide, he measured the city with rod and found it to be 12,000 stadia in length. So ang iyang kalayon mga igsoon 12,000 in length. Tas na siya. And as a wide and high it's long. The angel measured the wall using human measurement, and it was 144 cubits thick. So ang imong pagsugodan cubits man. So from shoulder to finger. The very kind of precious stone, the first foundation was jasper. The second, sapphire. The third, agate. The fourth, emerald. And the 12, amethyst. The 12 gates were 12 pearls. Ang 12 gates na siya pearls na design. Each gate made of a single pearl. So na siya pearl kada isa. The great street of the city was of gold as pure of transparent glass. So, ang city, siya kabalutan of gold, mga igsoon. I did not see a temple in the city because the Lord God Almighty and the Lamb are its temple. The city does not need the sun or the moon to shine on it, for the glory of God gives it light and the Lamb its lamp. The nation will walk by its light and the kings of the earth will bring their splendor into it. On no day will gates ever be shut, for there will be no anyone who does what is shameful or deceitful, but only those whose names are written in the book of life. So, ang katong kapaminto mga igsoon, ang naa dito, katong nasulat sa book of life. No? Mo siya gitawag ang millennial reign. After mga igsoon, kung wala na written ang imong pangalan sa kanang libro, dili ka maapil ani. Nabilong ra ni siya sa katong mga nagsunod kang Christ. Amen mga igsoon? So now, question. Are we with God in those times? Huwag tayo mong tapad. No? Medyo, mapamanta kabalo kung nasa mo balik si Christ. Imagine, 1,000 years maghari siya. No? So, third one, mga igsoon, the promise. Mauna na siya mga igsoon. The fulfillment of God's sovereignty. Say gingon ni John 16:33. I have told you these things, so that in me you have peace. In this world you will have trouble. Naatino, di ba? Karon na ay trouble mga igsoon. But take heart, I have overcome the world. No? Pasabot mga igsoon, luyo aning mga atong mga na-experience ng witness karon mga igsoon. He is in control. No? God is in control over our life, over your life.
Mutuo mo maigsoon nga no makaingon ka ba nga karon makaingon kasi nga unsang katubol sa nasa imo karon. Mangingon ka sa Ginoo nga, Lord, nganong maginani man ko nga na-overcome nimo, ma-overcome nimo gini siya ang problema nako. No? Because God is fighting for us. Mutuo mo anang reason, God is fighting for us. Unsa nga klase nga pag-fight? Ang pag-fight mo iso, no, ang ato ang tinod nga fight as a Christian man god. Through spirit. Di ba? Very familiar nga sa ato ang flesh luya kayo. Pero si Jesus sa iyang espiritu kuha ta og strength. Munang ga-fight gyapon siya magson. Nangatanaw niya sa iyang anak nga medyo kuha na bitaw nga nang ni kuha na ba ni murag medyo ni lahi nagdalan. Tapikon sa Ginoo kanang iyang anak. No, ang gugma sa Ginoo gid mga igsoon, no, very unconditional. Now, so sakto mga igsoon na mahumantag sayo kay natin kuan. Amen. So ato lang i-recap mga igsoon na unsa ganitong unang promise mga igsoon? Paglaom, hope in Christ Jesus. No? The promise of eternal life is hope in Christ Jesus. Second, renewal through Christ Jesus. And the last one, the fulfillment of God's sovereignty. So mo ni, sovereignty ang paghari sa atong Ginoo mga igsoon. Kay sa panpadani mga igsoon sa pagtulunan after sa 1,000 years nato si Satanas buhian to siya. No, una imagine mga igsoon bisan naghari si Christ 1,000 years naagya po'y dili mo tuo kan Jesus. So mo nang may tabo nga Armageddon. Gubat gid ba? Good and evil. So kato si Satanas after 1,000 years nga paghari ni Kristo, buhian siya. Pagbuhi niya, mandamay pa siya mga tao nga kato bitong wala ni accept kang Christ. Iya tong kwaon niya, iya tong kaubanon para mo fight kang Jesus. Mga igsoon. No? Pero sa may tabo, mahimo gyapon tag madaugon kay mag-ulan malug kalayo paingon sila. So mao na nga time nga ilabay sila dito sa dagat-dagatan apoy nga may ang pangalan second death. So ang impierno mga igsoon dili gina para sa mga tao. Para gina sa Satanas. No? Mutuo mo na yung impierno igsoon? Di ba? Ang uban, pag sugton sa bahay, feels like heaven. Di ba? So, mutuog yun na heaven. But eventually, mutuog yapon ka nga na ay asa man na paingon si Kuan. Atong si Lazarus o kang iyang Kuan. Itong hari. Di ba? So, kato, si Lazarus naasa kang Abraham. Katong hari, naa siya sa simi impierno lang pa to siya, di pa kato siya init, no? O abyss. Hades, no? Ang abyss magod kay sa sa pinakailaluman. So Hades. So after ang second death mao na gitong grabe na gid nga kalayo mga igsoon. So karon kung kinsa pa man tong nagduha-duha nga dili mo dawat kang Christ, ay nagduha-duha mga igsoon. Evaluate yourself. Ask yourself, no? Kung sa man akong buhaton,
Akong edad kay mga isa na lang ka ulod, mamatay na ko. Isa na lang ka ulod, walang kapirma, makamatay na ko. So, inana, mga igsoon, kailangan be wise. Mag-wise ta, dapat mga igsoon. No? Dili na to sayangan ang atong kusog. No? Ang uban diri nga mga igsoon, sayanga kayo, nga, karon pa ko nangalagad sa Ginoo. See, imagine, karon, ang inana dito nga analyzation dito nga na-realize nimo ba kung sa una pa lang ko batanon ko nag-serve sa Ginoo unsa naka ako karon. Di ba mga ison? Sorry. Sa atong conclusion mga igsoon, atong basahon, sabay ta mga igsoon. The promise of eternal life assures believers that death is not the end. Through Jesus Christ, God offers life that never fades, free from sin, pain, and sorrow. This promise is certain because it rests on God's faithfulness, not on human strength. Dili na ito aside sa dili na ito makuha sa tao ang hope mga igsoon. Dili po na ito makuha sa uban nga, magsalig dito ta sa tao nga. Sayang kaugalingong kusog nga. Di na ito na dapat saligan, kay otro po siya baya, luwasunon pa kaayo. So mo na giingon dyan mga igsoon. Ang assurance na to sa believers is Christ Jesus. No? Ang kamatayon sa isa ka Kristohanon, dili na siya napildi ka. Ang application mga igsoon, no? Para nga ato pong ma-apply sa ato ang kuan. Okay, importante kayo mga igsoon after nato madunggan ang mensahe sa Ginoo, kailangan naatay kanang makuha nga mensahe. Ngano man para kay ang pagkaon sa ato ang kalag, ang pulong sa Dios. Ingon ni Jesus, dili sa tao, dili lamang sa tinapay mabuhi ang tao, kundili pinaagi sa pulong sa Ginoo. Amen? Application, live with hope in times of sufferings. Bisag puno na kag-utang, grabe utang, torko, asa nga utang, napuno na ka. No, grabe nga suffering, sa mga klase nga problema, lalahit ang mga problema, mga igsoon. Mag-hope gyapon ta sa Ginoo, mga igsoon. Pero, dili kay puno na kag-utang, hope lang gyapon ka, dili na. Puno kag-utang, puno kag problema, puno kag troubles, difficulties. Kailangan nag-serve ka sa Ginoo. Lisod sa gayo, nung sa mga igsoon, mangugo ka ng, nagyapon ko'y hope, nani ko, pero wala mo ko'y Ginoo, hope yapon. O, di ba? Dili na, kailangan, kung bagsak imong shoulder, nag-serve ka sa Ginoo, yapon mga igsoon. Di ba? No? Ay, igna nga kita dire, wala tayo problema. Na tayo problema. Pero good thing lang, kay, aside nag-serve ta sa Ginoo. Di ba, mga igsoon? No. Next, remain faithful in obedience and holiness. So, kailangan, magpabiling din taog, musunod. Di ba? Importante ka na mga igsoon, obedience og faith. Without obedience, sige, ano? Obedience, example, si Abraham, gitest siya sa Ginoo nga, iyang i-offer ang iyang anak, sunugon niya. Wala na siya, lakaw lang siya, wala siya idudua, nag-obey lang siya, kaya nagsalit siya sa Ginoo, na siya i-faith. Pero wala siya kabalo, nga gitest na siya sa Ginoo. So karon unsa man ang reward ang nasaya? He is the father of all nations. Bisag wala na siya, makabalot nga he is the father of all nations. So naa siya tatak nga. Isa sa mga mahimong set of example sa obedience. Share the gospel. Knowing life in Christ is eternal. Share the gospel mga igsoon. Ayingon ni Pablo, hindi ko ikinahiya ang salita ng Diyos. O sige, ugma ato tagkugo na. Mga igsoon ng mga palahubog, dili malangit. Kita tahanan kay
Noon sa mga igsoon, kay ingon maguto ni Bro Gerald share the gospel daw, dili magud na mao. Wala kay love. Pareha ka ni bana ni IC. Although agree man ko sa iyang gi-share nga verse nga imong asawa kung nag-sexy siya, nya Christian siya, hypocrite gyapon kay ang lalaki magnasa man siya so nakasala tong tao nya i-Christian ka. Sakto. Pero dili fit sa iyang personality. Naikuan ba? So kailangan if you share the gospel, walk the gospel. Yung ito ni Christ, preach the gospel and live the gospel. Oh, dili lang ka magsangyaw, apil mong lihok. Di ba? Sige, sign ra kay mag-preach dia. Pero niatog si kapalo. Di ba? Dili yapon siya. Kailangan share the gospel with all of your heart. No? Knowing life in Christ is eternal. Well, sakto. Christ is eternal. Amen. Mga igsoon. Ato bang nakuha ang mensahe bisag medyo paspas ra kayo, no? Ako nagod we value time of our brethren. Kay ugma napa sa trabaho, napay maestro. Sa serbong magbuhat man siya lesson plan. So mo na nga ang importante ani mga igsoon makuha na to ang mensahe sa Ginoo bisag medyo paspas siya. Amen ba mga igsoon? So unta nakuan mo, nalipay mo, no? Kaya andam na pa dyan Amerikana, pero wala siya. For the glory of God, mga igsoon, no? Ako mo kung na-imagine nga si Sir Alex gani, bisag Wednesday, Amerikana. So, na-inspired ko Sir Alex. So, siguro, magkuha na siguro gani, mag-collect na ko ng necktie, parehas ni Sir John. Magkuha na tani, so salamat sa Ginoo, mga igsoon, no? I-share lang ako. Before, galingkod lang ko diya. Ingon sa pastor, dili lang kayo maglingkod diya. Balang araw, gagamitin kayo ng Diyos. Gamit yun ka sa Ginoo. Kanya naman ko nga, sabi ninyo sa Qatar, alam nyo mga kapatid, hindi ako marunong magsalita sa harap. Napaka-inverter ko. Tapos, pero para sa Diyos, nag-exhort ko atog tithes and offerings ba? Gi-message ko sa elder. Can you, pwede ka mag-lead ng tithes and offerings? Siyempre, Ginoo na ko na. Buo kabalo, Tagalog, gahi, pwede kong Tagalog. Yes. Sige, mo to. Exhort ko. Pero wala, gahi, di Tagalog. Klaro kung Bisayang dako. Pero glory to glory, little by little. Imulto sa Ginoo. Salamat po ko kay, na-apel po ko sa homiletics naman ni Pastor Sunny, dako kay tabang how to preach the gospel sa nga nimo nga makuan. So, makaingon jud ba nga it's a blessing gyud kay sa Ginoo nga na-share na ko yung gospel. Nagamit ko. Salamat po sa kay Pastor Jericho, Pastor Bernie sa mga igsuon kuan. So, amen ba mga igsuon? Once again, nakuha na to ang punto mag-ison. Actually, ang title gid ani is Hope. But ako lang gi-twist gamay. The promise of the eternal life. So, sister lagi apon sila sa hope, di ba? So, to God be the glory mga igsoon. Let's pray. Father God, once again, salamat kayo.